again, Weng from RGO Mini Coop at iba pa. And for today's vlog is walang katapusang update na naman guys. And isi-share ko naman sa inyo kung ano yung mga natawag nito, yung mga nakolek ko or mga napalabas natin mga kulay ng ating mga alagang mga Japanese bantam. Isi-share ko lang sa inyo kasi nga I'm not sure kung tama ba, correct me if I'm wrong, kung tama yung mga napakita ko or kung tama ba ang tawag sa mga kulay na mga chabo na mami-mention ko dito sa vlog. Hindi naman tayo ganun technically know how sa pagdating sa mga kulay. Nangangapa pa rin ako, although nasa mga 3 years na ako sa pagchachabo, nasa stage of learning pa rin tayo kung ano ba talaga ang mga tawag sa mga kulay nito. O diba, yung mga nalalaman ko lang naman yung mga basic, kumbaga yung parating na mention sa ibang mga vlogs o mga vlogger na ganito ganyan, ganito yung tawag sa kulay nito. Kaya papakita ko sa inyo guys kung ano yun. Kaya stay tuned mga kahabi. Sa mga di nakakaalam guys, yung ating si Totsuki, yung ating alpha male is hindi po siya pure na BBR kasi nga yung kulay niya is may mga halong iba. Kasi based sa kaalaman ko sa mga sana research ko din, pag isang BBR na haluan ng ibang kulay, kahit isang kulay lang na puti sa pakpak, hindi po talaga siyang masasabing BBR. Kasi sa case ni Totsuki, yung ating alpha male is yung kulay ng kanyang dibdib ay hindi po pure na black. May pagka brown or mahogany color, same with sa kanyang buntot din na yan. Kikita naman natin yung difference ng kulay sa buntot niya and may halo talaga siya. And of course, masasabi kong pure BBR itong sumunod. Ayan, pure black po ang kanyang kulay mga kahabi. Same with sa kanyang dibdib na pure black. Actually, dalawa yan sila mga kahabi, magkapatid. And of course, yung ama naman nila is si Totsuki rin naman yung ama nila. Kaya, ang kulay niyan is BBR. And of course, hindi naman po show quality yung ating mga alaga. Pet quality lang po sila mga kahabi. And proud naman ako kahit paano is nagiging masaya naman ako at kontento sa mga nakukuha nating mga alaga. Although may mga pangarap pa naman tayo, but still makukuha rin natin yung mga gusto pa natin. And ito naman yung kapatid niya na isa na ayan, pure BBR din yan. Black yung kanyang dibdib, tsaka black din yung kanyang kulay ng mga buntot. Yan po ang kulay ng BBR. Correct me if I'm wrong mga kahabi, sa may mas nakakaalam pa talaga. Willing naman po tayong makorek if ever na may mga hindi tayo nalalaman, particular sa mga kulay. And of course, ito namang isa ay isang blackbird chen. Actually, yung mama nito is kapatid tawag nito, kapatid po ng talisain natin na si Junior. And yung tatay niya man is yung ating alpha male na si Totsuki. Yan yung papa niya. Yan yung kulay niya, blackbird chen. Actually, lugon po yan siya And lugon po talaga lahat yung ating mga manok so far ngayon. Nagpapalit ng mga balahibo para mas maging maganda pa at matanggal na yung mga nasira and mapalitan ng mga bago. Ayan. Yan po yung ating blackbird chen na si tawag nito, si Bugtong. Yan yung pangalan niya. Yan yung kulay na blackbird chen. So, diba? Correct me if I'm wrong again mga kahabi, sa may mas nakakaalam po. Ayan, yan yung ating blackbird chen na si Bugtong. And of course, ito naman mga kahabi, hindi ko talaga alam kung ano talaga ang tawag sa kulay na to. Based kasi dito sa amin, sa mga Bisaya is tawag nila dyan tubaon or yung tawag nito buyog sa Bisaya. Pero sa Tagalog or sa English, hindi ko pa alam ano talaga ang tunay na tawag sa kulay na yan. Ayan, o diba? Kasi may halong itim yung kulay na pula niya na balahibo sa may liig. Kaya ganun. Hindi ko talaga alam anong tawag sa kulay na yan mga kahabi. Kasi still, masaya pa rin ako kasi nga may mga collection tayong mga ibang mga kulay kahit papaano.
And of course, ito naman yung ating buff. Actually, yung tatay niyan is si Junior, tapos yung nanay nila is si Maganda. Wala namang kulay na buff yung si Junior lang lahi. Hindi ko lang alam kasi nga may mga pagkakataon talaga yung ulo na baka sa nauna pa talaga nilang mga lahi ay merong ganyang kulay. Ngayon lang lumabas yung kulay na ganyan. Kaya huwag na tayong magtaka kung bakit may lumalabas kahit yung parents nila ay iba. Kumbaga nasa dugo na nila yan, sa genes nila. Kaya ganun. Sa totoo lang mga kahabi, itong buff natin is actually dalawa sila magkapatid. Hen naman yung isa. Pulit para kay bata pa. Namatay kasi yun kasi nga nakawala sa kulungan, tapos hinanap namin, hindi mahanap. Nung nakita na namin, nakasuksok lang sa sulok, hindi namin namalayan. Nang kinuha na namin at binalik sa kulungan nila, namatay. Kasi nga uli na namin nalaman na kinagat pala ng daga. Buti na lang itong si Zion is hindi nakawala sa kulungan, kaya at least may natira pang isa and short leg. Kasi yung babae naman, maganda din yung kulay niya, sa kasamang palad, long leg, and then namatay din kasi nga na-disgrasya ng ating mga ibang alaga sa labas, yung mga daga. Ayan, ang ganda-ganda nila mga kahabi. And hopefully soon is makakuha naman tayo ng ibang kulay o mayroon pa tayong mapalabas. And gusto ko na rin kasing magkaroon ng iba pang para maiwasan din yung tawag nito, inbreeding, baka kasi maka-apekto din kasi yun. Mas okay na mayroong mahalong ibang kulay or ibang manok na hindi nila kapatid para maiwasan yung inbreeding. Kaya I'm so happy kasi nga meron na tayong buff din mga kahabi, and makikita din natin ang pag fully develop na siya pag malaki na siya po. At ayan mga kahabi, napakita ko na sa inyo kung ano yung mga kulay na palabas natin, yung mga collection natin. And ito nga, pa rin tayo, nagko-collect pa rin tayo kung ano mo yung pwede natin makuha pa. Kaso nga lang, hindi tayo agad-agad makakita. Sa ngayon, we're still searching pa din sa mga breeders na merong ganitong mga palahi. And of course, hindi naman ganun kadaling magkaroon ng ganun kasi nga may mga tinatawag tayong financial aspect para makakuha tayo ng mga ganyan. Kasi hindi rin basta-basta kasi yung presyo mga kahabi. Alam niyo naman yan, lagi kong minimension, isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakakuha kasi nga napakamahal po. Kahit yung chabo ay long leg, medyo mahal pa din kasi nga nagbavari pa din sa kulay ng mga chabo, kaya medyo mahal pa din. But hindi pa naman huli ang lahat kasi nga dito pa naman tayo and still vlogging pa din naman, and still hoping soon magkaroon na sana tayo guys, kasi nga medyo outdated na tayo sa mga bagong mga bloodlines ngayon. Pero of course sa stage ko ngayon is pet lang talaga. Malay natin soon magkakaroon din tayo ng mga ganong mga bloodlines, di ba? Para magkaroon din tayo ibang kulay. See? Kaya guys, lagi nating tatandaan na walang magiging isang kahig o isang tuka kung tayo ay matyaga. Always may nilaga. Maraming salamat sa inyong lahat mga kahabi, especially sa mga supporters ko na patuloy naman sumusuporta at nanonood ng aking mga vlogs. Kahit ba naman na hindi naman ganun ka-quality. Kasi hindi naman tayo totally professional regarding sa mga ganitong bagay, but still nabibigay pa rin naman natin yung mga kaunting kaalaman, and hopefully sana nagiging tawag nito, nagiging daan din ito para matuto rin kayo guys, especially sa mga baguhan na kagaya ko rin. Kahit sabihin pa namin mo na mag 3 years na rin ako sa pagtsabo, pero sa feeling ko kasi baguhan pa rin ako kasi marami pa akong hindi nalalaman guys. Kaya maraming salamat sa inyo guys. Kaya stay tuned and see you to my another vlog. Bye bye.